Kukuha ka ba ng police clearance? Alam mo ba na kailangan munang mag-set ng appointment online bago pumunta sa police station? Tara, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ito. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang pnpclearance.ph. And then may makikita tayong ganito, register at login. By the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-register, may video na po kong ginawa kahapon kung paano mag-register sa PNP website. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyo makita or hanapin nyo na lang po sa mga videos ko. At dahil nakapag-register na tayo, i-click na lang natin itong login. At dito, click begin. At dito, choose all the hats ang nakalagay dito sa taas, kaya piliin natin lahat ng mga sombrero dyan, and kung napili nyo na, i-click nyo na po itong confirm. At dahil nakapag-register na tayo, so meron na tayong username at password na nagawa. So ilagay lang natin dito, then click sign in. At dito, kayo nang bahalang pumili kung gagawa na kayo ng two-factor authentication or mamaya na lang. So sa akin, remind me later yung pinili ko dito. At makakapasok na kayo sa inyong account. So ito na yung profile ninyo, at dahil sa gusto natin kumuha ng police clearance, dito tayo sa pinakababa, i-click natin itong clearance application. And then mapupunta na tayo dito sa application of clearance. So may tatlong steps tayong kailangang tapusin dito. So dito tayo sa baba sa purpose. So i-click natin ang select purpose. So dito may pagpipilian tayo, general, LTOPF application, or SOSYA. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo. Pero sa akin, general, kaya ito yung pipiliin ko. And then dito tayo sa baba sa pag-select ng police station. So dito guys, i-click nyo itong select police station at hanapin nyo dito kung saang police station kayo pinakamalapit. Pero kung nahihirapan kayo sa paghahanap, pwede nyo namang i-type dito. So kagaya niyan, Tagum, kasi sa Tagum Police Station ako pinakamalapit. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa pagpili ng petsa kung kailan kayo pupunta doon. So bali nung gumawa ko ng video na to ay August 25 ng umaga. So ang available na lang dito ay August 25 ng hapon. So pwede kayong pumili dito guys kung anong petsa kayo pupunta, or umaga ba at hapon. Nasa sa inyo na po yan. Makikita nyo rin po dito kung ilang slots na lang yung available. So bali sa akin, August 26 na yung pinili ko. At pagkatapos kung nakapili na kayo, make sure na makakapunta kayo sa araw na yan. Then kung okay na, i-click nyo na lang po itong next. At mapupunta tayo sa step 2, which is clearance fee. So dito makikita nyo kung magkano yung mababayaran ninyo. So kung sa land bank kayo, automatic na walang convenience fee na charge. Pero kung GCash or mga ibang e-wallets yung gagamitin ninyo, may 10 pesos po na convenience fee. So bali yung mababayaran ninyo sa police clearance ay 150. So kung may convenience fee, i-additional nyo na po yon. At kung okay na kayo dito, i-click nyo na lang po itong next. Next is yung save appointment. So dito, i-double check nyo po lahat yung oras at petsa kung kailan kayo pupunta. Then kung okay kayo, dito sa pinakababa makikita nyo po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng PNP para sa pagkuha ninyo ng police clearance. So magdala kayo kahit isang valid ID or document lang na nandito. Take note, original at hindi pa expire yung dadalhin ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong save appointment. And then may makikita kayong ganito kung sure na ba daw kayo, kasi hindi ito pwedeng i-revert. So kung okay na, i-click nyo na po itong save. At may makikita na kayong ganito, i-click nyo na lang ang okay. So dito may makikita kayong transaction history. So pwede kayong pumili dito sa with appearance, non-appearance, or certification. So kung nakakuha na kayo ng police clearance dati at gusto nyo lang i-renew ito, pwede itong non-appearance ang para sa inyo kasi hindi na kayo pwedeng pupunta doon. Pero kung first time yung kumuha ng police clearance or matagal na kayong nakakuha ng police clearance, pwede itong with appearance ang kukunin ninyo. So bali, scroll down lang po natin yan hanggang sa makita natin dito sa pinakababa ang pending. So may nakita kayong pending kasi hindi pa tayo nakapagbayad at meron ding reference number. So para mabayaran natin yan, i-click lang natin itong nandito sa pinakababa. Itong click here to pay for more payment options. So i-click lang natin yan. At dito meron kayong pagpipilian. Pwedeng Land Bank of the Philippines at GCash.
So ito yung bago nila ngayon guys, direkta na ito sa GCash account niyo. Kung i-click niyo itong GCash, tapos automatic na ikakaltas yung amount ng police clearance at yung convenience fee. So mas pinadali na ito kung diretso niyo nang i-click itong GCash. Pero kung ibang payment option yung gagamitin niyo, pwede niyo munang i-click itong Land Bank. And then may makikita kayong ganito kung gusto mo daw gamitin yung Land Bank as payment method. So huwag kang matakot kung wala kang Land Bank account. So i-click mo pa rin itong proceed para makita mo mamaya. At may makikita tayong transaction details dito. So lahat ng mga information nandito na po. So dito tayo sa gitna. So hanapin natin itong payment mode. So i-click natin itong payment mode, itong may square guys. At may makikita na tayong ganito. So pwedeng QRPH, pwede rin cash payments and GCash, Maya, ShopeePay, and GrabPay. At pwede rin itong other banks. So, kayo nang bahalang pumili kung ano yung payment option na gagamitin ninyo. Pero sa akin, itry ko itong cash payment and GCash. At kung okay na, dito na tayo sa paglalagay ng CAPTCHA. So, bali kung ano yung makikita nyo dito sa my square guys, ito yung ilalagay ninyo dito. So, kagaya niyan, GWANX. So, yun yung nilagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na lang po itong continue. And then may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong okay. So dito kayo nang bahalang pumili kung anong payment method yung gagamitin ninyo. Pwedeng GCash, Maya, ShopeePay, GrabPay, QRPH, or Palawan Pay. At kung wala dito yung gagamitin ninyo, pwede nyo ring i-click itong over the counter. So ito pong my square. At dito naman pwede kayong pumili kung 7-Eleven, Cebuana, BDO Unibank, Western Union, SM, Robinsons, EasyPay, RCBC, Bayad Center, or Palawan Pawn Shop. So nasa sa inyo na po yan. Pero sa akin, balik ako dito sa mobile kasi GCash yung gagamitin ko. Pinakita ko lang sa inyo kung ano pa yung ibang payment option. At dito sa baba makikita nyo po yung transaction number, tapos yung convenience fee, yung total amount. So total 180 yung mababayaran natin. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na lang itong box katabi ng I understand para ma-checkan, at itong box katabi ng I understand all the convenience fee. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong proceed. At may makikita kayong ganito, are you sure you want to proceed? I-click nyo na lang po ang okay. At madadirect nyo po kayo sa inyong GCash account. And then may makikita na kayong ganito na total amount is 180. So i-click nyo na lang po itong pay. And then may makikita na kayong ganito. I-click nyo na lang po ang proceed. And then may makikita na kayong payment result. So okay na, nakapagbayad na kayo. Nandito na yung reference number. So screenshot nyo na lang po ito lahat kasi ito po yung ipapakita ninyo sa pagpunta ninyo sa police station para kumuha ng police clearance. At kung hindi nyo na screenshot, meron din kayo makikitang email na kagaya nito. So, pwede itong i-screenshot ninyo at ito po yung ipapakita ninyo. So, ganun lang kadali mag-set up ng appointment. So, make sure nabayaran nyo kasi kung nag-set up lang kayo tapos hindi nyo nabayaran, wala pong confirmation yung pag-set up ninyo ng appointment. So, pupunta kayo doon tapos hindi kayo nakapagbayad. So, ibig sabihin yan wala kayong appointment. So, hindi kayo makakakuha pa rin ng police clearance.